Hey guys! Welcome again to another unboxing vlog. And for today's video, sobrang special yung i-unbox natin. Kung napanood niyo yung previous unboxing natin ng ating biniling intercom, may idea na kayo kung ano i-unbox natin for today. Kasi ang i-unbox natin for today ay yung nabili natin na helmet. Pero kung hindi nyo pa napapanood yung intercom na unboxing natin, yung ASMAX S2, I would suggest na panoorin nyo muna yan. Yung item na i-unbox natin ay binili natin sa SEC Moto Supply sa Asiana. Yung presyo na pasok sa budget natin, isa yun sa mahalagang kinonsider natin, di ba? Hindi kasi ganun kalaki yung budget natin basically. Pero hinahanap na rin natin yung syempre medyo magaan siya, tas good looking, yun yung isang importante. Tapos kargado na rin ng latest features na hinahanap mo sa isang helmet. Huwag na nga natin patagalin. Eto na siya, guys. Yan. Ang laki, di ba? Actually, may ano siya. So, may ganito siyang paper bag. Ang laki din eh. Di ba? Ang laki ng paper bag. Meron kasi siyang binigay na freebie sa akin eh. Tumbler. And alam niyo ba, yung tumbler na to, SEC yung brand niya. SEC Moto. Di ba? Trail tumbler. And pag binuksan mo, ayan o, insulated, aluminum yung loob. So, magagamit natin siya sa office. Kailangan hugasan. Free to. Binigay sa akin ng free kasi bumili tayo ng helmet. And bumili rin tayo ng intercom sa kanila eh. Ito, hindi na to free. Ganito kasi yan. Papalabas na ako ng shop nila. In-offer pa sa akin to. Kasi yung helmet, normally, hinawakan lang natin siya sa kamay no, habang naglalakad. Ito, pwede nyo itong isalpak dun sa locking mechanism ng helmet. Then, pwede mo na siyang gawing shoulder na strap. Or even sa likod, diba? So, even sa likod. Commercial, first time kong bumili ng motorcycle na helmet. Obviously, kasi may nakita ba kayong motor content dun sa mga vlogs natin? Wala, di ba? Model niya ay H138. Item description, it's NISEC TourTech Forge Carbon. So magtataka kayo, try nyo mag-search sa YouTube or internet or Facebook, kahit saan, try nyo mag-search. Hindi nyo actually makikita yung helmet na to. Kasi nung binili ko to ay nasa 1 or 2 weeks pa lang siya dun sa SEC. So bagong-bago yung design na to. So, ilan pa lang yung meron nito, kaya binili natin. Ang binili ko ay yung large. Kasi napansin ko doon sa mga medium ng mga helmet, napansin ko masyadong mahigpit dito eh. Although dito naman okay yung fit niya, pero dito medyo, palagay ko medyo matagal-tagal pa yung break-in. So, baka masakit eh. So, large yung pinili natin. And by the way, yung size ng ulo kasi natin nasa around 58 to 59. Kaya, nasa borderline talaga ako ng medium tsaka large. Then, pinili na natin yung comfort. Nakalagay dito, safety, endurance, comfort. Yun ang mga kinonsider dito. I think ang SEC Moto Supply ay Philippine brand. Yata. Kaya support local na rin. And ang dami na ring shop ng SEC, no? Napansin ko meron sila sa Cavite. Sa Cavite nga parang 2 or 3 branches meron sila eh. Shout out pala dun sa mga nag-assist sa atin nung bumili tayo nitong product. Sobrang accommodating nung staff nila. As in, nung pumunta ako, halos lahat sila, in-estima tayo. Yan, ngayon pa lang natin ito bubuksan. Wow. Okay. So, meron din siyang, may kasamang helmet bag. Na, of course, SEC. Diba? Ano pa ibang kasama sa box? Okay, meron siyang kasamang fog-resistant pin lock. Nung nag-start ako magtrabaho, actually, yung motor, yung pinakaunang pinundar ko nung nagkatrabaho tayo. Ang pinakaunang motor natin, yung Kawasaki Barako 175cc. And yun ay, actually, binigay ko rin yun sa father ko. No? And then, nagamit niya. Nilagyan niya ng sidecar, ganyan. So, actually, original talaga, motor talaga yung niraride natin. I think Balaklava to. Drytech Riding. Open nga natin. Parang hindi binanggit sa akin to ah. So, ito siya. Okay, may balaklava nga nakasama. Ano to? Brief. Then, meron siyang SEC na sticker.
So, by the way, disclaimer lang. Kasi since bago pa lang tayong na-involve dito sa motorcycling na contents, marami pa talaga tayong kailangan malaman and matutunan. And kung meron kayong gustong i-correct, i-comment nyo lang guys. Kasi possible na yung ibang nanonood dito, mas marami pa silang alam sa akin. So, meron din siyang soft na cloth na cover para hindi syempre magasgas, no? Wow! Nakikita nyo ba yan? Okay. Ba talaga yung ganda niya? Kahit nung nakita ko pa lang ito, nung naka-display siya, iba na yung dating sa akin. Meron actually isang klase pa to. I think cheaper siya ng 1,000 pesos. So ito may kasama siyang clear na lens. So ayan, ito yung clear lens. Then, tingnan nyo to, may cover pa yung dito sa part na to, yung nose. And isang nagustuhan ko dito, which is actually hindi naman siya masyadong kakaiba. Meron kasi siyang second na visor. Ayan, no? So, tinted. Kaya kung halimbawa, nasisilaw na kayo kapag ito yung gamit nyo, pwede nyong i-open, pwede nyo palang gamitin tong second lens, yung tinted, no? Ayan, nandito yung switch niya sa gilid. Yan, di ba? Astig. Yun nga lang, wala pala siyang kasamang extra tinted na lens dito. Pero kasi meron naman siyang inner na visor. Kaya okay lang. Ano pa ba yung ibang features nito? So, meron siyang vent dito sa baba. No? Yan. Isa yan sa harap. Then, dito sa taas, meron siyang dalawang vents. Ito. Yan. Diba? Tapos may spoiler, oh. Tama ba yung term ko? Spoiler. Ang ganda. Ano siya? Medyo smoke glass yung finish nung niya. Tapos, I think meron siyang butas dito sa likod, parang release ng air na galing sa loob, no? Singawan. Ito, nung finit ko actually yung sample nila, maganda yung fit sa akin, swak na swak. Ito pala yung timbang niya. So, medyo may kabigatan siya kasi double lens siya, tapos may spoiler pa. Ang timbang niya ay 1,580 grams. So, medyo may kabigatan sa size niya na large. Then, by the way, itong NiceSec na TourTech. So, ito yung mga sticker na kailangan. Ito yung normally hinahanap ng LTO. Itong mga gantong sticker, no? Which means na nag-undergo siya ng quality. Gawin natin yung pinaka-importanting test sa lahat. Sniff test. Ay, grabe. Dito tayo mag-sniff test sa padding. Wow, ang bango, grabe. Sobrang bango. So, yung material niya sa ilalim, very soft cotton. May leather na part dito, no, sa bandang unahan. Then, meron siyang extended pa na padding dito. Diba? So, may added protection ka sa alikabok. So, hindi papasukin basta-basta ng alikabok. And siguro, chin support na rin siya. At least dito, protected din yung mic kasi balak nating ilagay yung intercom na mic dito sa loob, di ba? Sa chin. And itong mic, for example, gagamitin natin itong mic natin, DJI mic. Pwede natin siyang iipit dito sa loob. Medyo maluwag actually yung loob niya. So, itong isang side, ito, kukonek mo siya dito. Then, the other side, dito naman sa kabila. Interchange mo lang. Na-amaze ako dito, tas 240 pesos, di ba? Not bad. So, ayan, meron ka ng strap para sa helmet mo. So, pwede mo siyang isabit dito. Ayan. Ganyan na siya. Di ba? Then, ilalagay mo sa likod. Demo natin. O, di ba? O, nakaganyan. At least, kung papasok ka dun sa coffee shop or sa office, then, pwede mong ipaloob to sa sling bag, then nakastrap na ganito. Instead na hawak-hawak mo siya, di ba? Not too important, pero at least, di ba? Very functional naman siya. Useful, kumbaga. So, kung interested kayo, available to sa Sec Moto Shop. Anything na ganito yung mounting, I think magpi-fit siya. So, paano ba isuot yung helmet kapag ganitong full face? Ang technique niyan, sa bandang batok mo siya isusuot. Di ba? Yan.
Okay? Hindi ko sure kung nadidinig nyo pa ako. So, yan. Ang ganda ng fit sa akin, guys. So, hopefully, nadidinig nyo ako. So, as in, swak na swak sa akin, guys. Saktong-sakto sa akin. Yung large. Medyo naka-push siya ng konti sa pisngi. Ang ganda ng fit sa akin. At ito yung hinahanap kong fit eh. Unlike yung mga unang nasukat ko kasi, sa pisngi, masyadong tulak na tulak, masikip. So dito, medyo masikip ng konti lang, no? Pero meron pa kasing break-in period itong, yung helmet, kaya okay lang siya. At medyo nakakahingal siya. Ito yung kailangan yung tingnan sa helmet, yung pag ginalaw nyo, dapat hindi siya umiikot sa loob. Dapat sabay na sabay siya sa galaw ng ulo. Tapos meron tong may quick release to dito sa ilalim. Nandito. In case of emergency, pwede nyong hatakin to dito para tanggalin nyo yung shell. Ginagawa yun, for example, in case of accident na hindi makalas tong helmet. So, meron siyang quick release dito sa ilalim, no? Nandito sa part na to. So, ganito ang tunog niya kapag nakasarado yung mask, no? Yung lens pala, pag nakasarado yung lens. Then, ito yung switch para sa airflow. So, ang napansin ko dito, nagmo-moist yung loob habang nagsasalita tayo. So, pag pwede niyong i-open ng konti ito para pasukin siya ng hangin. Unti-unti, nawala na yung moist niya. Kasi syempre, yung hininga natin, mainit yun. Kaya, nagkikreate siya ng moist sa loob. Pero pwede mo na siyang i-open. Then, ito na lang yung ilalagay natin. O, diba? Very nice. So, ang plano ko, bibili ko ng visor na smoke, no? Yung dark na visor para pag umaga, ito yung pag nakasara siya, pa rin siya sa araw, no? For me guys, sa totoo lang, masaya-masaya ako dito sa napili ko. Unang-una, medyo affordable naman siya compared dun sa mga ibang brand na nasa 20,000 mahigit, or yung iba, even yung iba, 40 plus pa siya or 30 plus eh. Ito, okay na, kuha na rin yung trip mo kung ano yung gusto mo, carbon, and mapaproteksyonan ka naman. Then may okay naman yung airflow niya dito, tsaka dito. Then meron pa siyang inner na visor. So for me, okay na siya, sulit na siya. Alright? Guys, baka akala nyo, dun lang nagtatapos yun ha. Tignan nyo to. May kasama siyang backpack. Free na ito. Bigay ng SEC Auto Supply Asiana. Kasyang-kasya yung full face helmet natin na size large. Tapos, may nakalagay pa dito na SEC Mo Supply. So, reflector yan, no? Hindi ko sure kung waterproof, but by the looks of it, mukhang okay naman siya, no? Mukhang waterproof naman siya. And yung zipper niya, pansin nyo, ganyan yung mga zipper normally ng mga waterproof na mga products. Yan. So, meron siyang, actually parang pwede nga rin siyang ipang office eh. Itong bag, lagayan ng laptop and ibang gamit. So, ang bukasan niya nandito actually sa likuran or dito sa gilid. No? Yan. Pwede dito. Ay, ibang packet pa pala to, no? Pero nung pinasok ko siya, dito ko siya idinaan sa likod. Yan, dito ko siya dinaan. Andyan yung helmet. So, very, very premium yung kanyang quality. Alam niyo ba, binebenta nila to sa halagang 1,400 pesos. Ibinigay nila sa atin to ng libre. Grabe, no, di ba? So, kaya, for me, actually, nung binili ko siya na may free tumbler, para sa akin, masaya na ako that time. Pero nung sinabi nilang may free na bag, mas lalo akong natuwa talaga. Guys, baka hindi nyo pa napapanood tong content natin ng intercom. Panoorin nyo muna yun. Parang feeling ko magagasgas siya. Pero we don't know. We haven't tried. Sa totoo lang, parang okay naman yung mount niya. Hindi siya maalog. Hindi siya umaalog. So, mukhang makapit naman, guys. Yun yung napansin ko. Let's see. Pero maganda yung pagkakasalpak niya sa ilalim eh. Mukhang hindi siya basta-basta matatanggal. Then, meron siyang material dito na hard plastic na pinagkakapitan ng clip. Kaya tingin ko hindi naman siya basta-basta matatanggal. So yun lang guys, kung interested kayo sa mga ganitong klase ng contents, please mag-subscribe lang kayo. Then feel free to comment, like, share,
And pwede nyo ring i-ring yung i-click yung notification bell para updated kayo dun sa mga upcoming na i-upload natin. This has been Aris Manalad from Aristocrata Studio. See you again on our next upload. Marami pa tayong upcoming na i-upload kaya mag-subscribe na kayo. Thanks again for watching. Bye-bye!